at ang mga manunood na nanood ng mga programang pampamilya noong nakaraang linggo sa isang eksena na mabilis na nagpasiklab sa drama sa backstage studio ng telebisyon at nangingibabaw sa mga usapan sa buong bansa. Ang dapat sana ay isa na namang hindi nakakapinsalang interaksyon sa entablado ay napalitan ng isang palabas ng hilaw na intimacy at isang ganap na paglabag sa protocol. Hindi maitatago ng veteranong celebrity journalist na si Kirsty Fermin ang kanyang pagkagulat habang ikinukwento niya ang eksaktong sandali nang mag-usap sina Riza Mi at Bimbi sa pambansang telebisyon. Para sa ilang manunood, isa lamang itong hindi pangkaraniwang kalokohan ng mga kabataan, ngunit para sa mas maasikaso at kritikal na mga tagamasid, ito ang kumakatawan sa kulminasyon ng isa sa pinakamatalino at desperadong mga plano sa marketing na nakita sa kamakailang kasaysayan ng entertainment. Ang mga sumasabog na kemikal sa pagitan ng dalawang kabataan ay hindi aksidente, kundi resulta ng isang relasyon na lumampas sa hangganan ng katang-isip at sumasalakay sa totoong buhay nang may halos hindi mapipigilang pwersa. Sa isang masusing pagsusuri sa kaso, itinuro ng komentaristang si Romel ng may katumpakan na ang antas ng ginawa sa pagitan ni Riza at Bimbi ay umaabot sa punto kung saan tila wala na ang mga kamera at hindi maikakailang patunay ng kakaibang fenomenong ito ay ang surreal na eksena ng magkasintang nagsiksikan sa isang sikat na tricycle. Si Bimbi ay isang tagapagmanang may mahabang paa na pinalaki mula pa noong isilang na napapamalibutan ng hindi mabilang na luho ay sumubsob sa masikap na seksakyan sa tabi ni Riza na may natural na dating na halos walang katotohanan. Imaheng ito na halos nakakatawa dahil sa napakalaking pisikal at sosyal na hindi pagkakapantay-pantay, ang perpektong motibasyon para paniwalaan ng mga manunood ang naratibo ng isang purong organikong relasyon nang walang mahigpit na mga script o mga inulit na kasinungalingan. Gayunpaman, ang tunay na nakakabigani at nakakabigani sa mga manonood ay hindi lamang ang pisikal na paglalaro, kundi ang nakakahilong kailaliman ng lipunan na naghihiwalay-hiwalay sa dalawang figurang ito na ngayon ay pinag-isa ng pagkakataong sumikat. Taglay ni Bimbi sa kanyang dugo ang bigat ng isang imperyo ng media bilang anak ng makapangyarihang si Chris Aquino. Ang posibleng reaksyon ng mahigpit ng matriarch sa mabangis ngunit mapagmahal na pag-uugali ang kanyang bunsong anak ay naging isang malaking misteryo at pangunahing paksa ng chismis. Ipinapalagay ng mga eksperto sa industriya ay isang babaeng palaging may perpektong postura at si Chris Aquino ay isang babaeng palaging may perpektong postura at kontrol ay nasa bingit ng nervous breakdown nang makita ang kanyang anak na nakikipagpalitan ng kagat sa publiko. Gayunpaman, ang tunay na ikinagugulat ng mga profesional sa likod ng mga eksena ay ang walang kapintasang pagpapalaki sa batang lalaki malayo sa pagiging isang spoiled at hindi matiis na batang lalaki. Ang mga ulat sa mga mabibigat na producer tulad ni na Alan Kay ay nagpapatunay na si Bimbi ay nagpapakita ng tunay na diwa ng lumang pera. Siya ay lubos na magalang, mabait at tila walang pakialam sa kanyang sariling kayamanan. Isang tunay na pagpapakumbaba na nagpapawalang bisa sa anumang makakapinsalang kritisismo at nagpapabaliw sa mga tagahanga na naghahanap ng walang kabuluhan ng mga kapintasan sa kanyang pag-uugali. Sa likod ng mga inosenteng ngiti at mapaglarong kagat at masayang pagsakay sa tricycle ay namamalagi sa katotohanan ng isang malamig at malupit at madugong digmaan para sa mga rating ng manunood. Ang iconic na programang Eat Bulaga na dating nanganganib dahil sa walang humpay na pagkasira ng panahon at sa matakaw at mapanganib na paglago ng kompetisyon ay ibinuhos ang kahusayan nito